Nasugatan sa panga at likod ng tenga ang isang lalaki matapos siyang pagsasaksakin sa Quezon City. Nahuli kam ang tagpo at maraming nakasaksi pero walang umawat sa salarin. Panoorin sa pagtutok ni Mark Salazar. Habang binabaybay ng motoristang ito ang Rose Street sa May Luzon Avenue, sakop ng barangay Pasong Tamo, Quezon City kahapon. Ayun, susuntukan. Walang maawa. Laking gulat niya nang makunan sa dashcam ang pananaksak ng lalaking nakapaibabaw sa isa pang lalaking naka-green sweatshirt. Mas nawindang ang motorista dahil deadma lang daw mga dumaraang residente sa nangyayari. Ba't walang maawa? Mga tao naman. Maawat. Ayon sa isa sa mga residente, kaya hindi man talaga patayin yun. Giligyan lang leksyon yun, kaya walang umawat eh. Niyaan na lang siya eh. Tapos yun, binitawan lang din siya. Yung sinasaksak, matigas na ulo talaga yun dito, palaging pasaway. Maraming kahit saan yung nakakawan dyan. buhay ang sinaksak. Katunayan matapos daw ang kumusyon, naghiwalay lang daw ang dalawang sangkot na parang walang nangyari. Hindi na raw matunto ng barangay ang nanaksak dahil hindi raw taga roon. Nag-responde naman yung ambulansya namin kasi ang nag-responde ulit tapos yung ambulansya nagpunta rin kasi nga may tama. So ayaw magpadala sa ospital ito ano. Ayaw. Tingin ko talagang may problema ito, baka takot madala sa ano ganun. Siguro baka may ano rin. Lalo kung magpapapulis yun. Ito ang sinaksak, si alias Jonas at ang kanyang tinamong sugat sa panga at likod ng tenga. Sa kwento ng kanyang komunidad, si Jonas ang may kasalanan kung bakit siya nasaksak. Di ko rin alam kung anong dahilan nila eh. Pinag-initan siguro. Pinag-initan ka? Ang sabi naman daw na parang ng tablet, ng cellphone, mga ganun. Wala nila ako na gano'n. Wala nila ako na gano'n. Yung mga binibintang sa akin, hindi talaga yung kung tablet o ano, wala po sa akin nila ako na gano'n. Meron last year na parang taon pa. Last year, ano yung kinuha mo last cellphone year? Cellphone. Nalaman ho namin mekaniko siya. Mekaniko. Nung tricycle gumagawa ko siya ng mga motor. Yung pinuntahan din namin yung nagtatrabahuhan niya, pati ibang mga residente doon. Nag-aano na paalisin na lang din siya doon kasi daw talagang maligalig daw itong nasugatan. Hindi na umabot sa pulis ang investigasyon sa nangyari dahil mismong si Jonas ay ayaw na magreklamo. Nasa Bicol daw mga kaanak ni Jonas at dahil ayaw na raw siya ng mga kapitbahay sa Pasong Tamo, ihahatid na lang daw siya ng barangay sa kanyang probinsya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Naudlot ang pag-I-do ng isang bride-to-be dahil natuklasang kasal na umano siya at ang hinihinalang gumamit sa kanyang pagkakakilanlan ang kanyang kapatid na LGBT. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Ready na mag-I-do si Delia, di niya tunay na pangalan, sa French fiancé, a 26 ng Hulyo ng nakaraang taon. Pero 5 buwan bago ang kasal, nagulat sila nang kumuha ng Certificate of No Marriage o CENUMAR na isa sa requirements sa pagpapakasal. Nakita po doon na kasal ako. Sobrang sakit po, durog na durog po ang puso ko. Kasi po, ikakasal na po dapat kami. Hindi pa po natuloy. Nakasaad sa CENUMAR na naikasal na raw si Delia June 24, 2011 pa. Ang hinala niyang gumamit ng kanyang pagkakakilanlan, ang kapatid na itago natin sa pangalang Don. Ang alam ko po, yung pangalan ng boyfriend ng kapatid ko pong bakla. Yun po, ang pangalan ng boyfriend nakalagay po yun sa CENUMAR. Kaya alam ko po, siya ang gumamit. Hindi ko po akalain na magagawa niya yun sa akin. Kinumpronta na raw ni Delia ang kapatid. Inamin po niya, inako niya po yung kasalanan niya at nagsorry po siya. Pero sabi niya po gagawa niya ng paraan pero wala po siyang ginagawa. Hindi na po kami nag-uusap dahil wala po siyang ginagawang aksyon. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa abogado. Ninakaw yung identity tapos finalsify yung mga documents para magkaroon ng marriage. No? So yung falsification yung ahabulin natin dyan. Maging ang solemnizing officer na nagkasal may pananagutan daw sa batas. Sa atin, dito sa Philippines, hindi pwede ang same-sex marriage. Ngayon, ikaw, as a solemnizing officer,
Hindi ka pwede mag-solemnize ng same-sex couple. You can be liable for illegal marriage ceremony. Nakausap namin sa telepono ang ministro na nagkasal base sa nakasaad sa marriage certificate. Kinumpirma niya na siya ang nag-officiate sa kasal pero in good faith anya itong ginawa. Sa dami raw na ikinasal niya mula noon, hindi na niya maalala ang lahat ng detalye. Ang malinaw, pinroseso niya ang kasal dahil nakapagpasa raw ng marriage license at birth certificate ang couple. Tinex at tinawagan namin si Don para makuha ang kanyang panig pero wala siyang tugon sa amin. Ang Philippine Statistics Authority, pinaiimbestigahan na ang nangyari. Titiyakin din ng PSA na matulungan si Delia sa pagkansela ng kanyang Certificate of Marriage. Pwede tayong pumunta ng Regional Trial Court, no? So dyan tayo magfa-file ng case for the correction of your civil records. Wala raw balak magsampa ng kaso si Delia pero umaasa siyang maitatama ang kanyang civil status. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Summer Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. 1 milyong pirma ang target ng ilang grupong nanawagang simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanila ang mga kaanak ng mga pumanaw sa umunoy extrajudicial killing noong Duterte drug war. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. May temang Semana Santa ang paglulunsad ng ilang religious at sectoral group at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa People's Impeachment Movement. Inihayag nila ang panawagang simulan na ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mukhang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Sa inilabas na impeachment calendar ng Senado, sa Hulyo pa balak simulan ang paglilitis. Ayon sa mga eksperto, malinaw po ang sinasabi ng saligang batas na forthwith. Ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, now na, hindi sa Hulyo. Mangangalap din ang grupo ng 1 milyong pirma para ipakitang may public clamor na simulan na ang impeachment trial. 1 milyon na ang aming target. At pagkatapos nun, kung sakali, itutuloy pa rin po namin ito hanggat hindi po kikilos ang atin pong Senado. Suportado ng ilang kongresistang lumagda sa impeachment complaint ang panawagan ng grupo. And I think, to be honest, the one to benefit from this is the person in question. Siyempre, ang pangalawang Pangulo. Habang hindi po dinidinig ang impeachment trial, mas lalo hong nagkakaroon ng sense of impunity. Marami sa aking mga kababayan ay nagtatanong ano lang nangyari po sa impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si Senate President Chis Escudero pero nauna na siyang nanindigang sa Hulyo pa sisimulan ang impeachment trial. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. It's getting hot in here! Damang-dama na ang summer sa bikini photos ni Julie Ann San Jose by the beach. Sizzling hot si Julie Ann while flexing her very fit physique. Sumakses talaga ang youth-oriented show na Maka dahil after 5 episodes, nakakuha na ito ng 90 million views online. Pati sa TikTok, trending din ang mga videos ng Maka cast. Inalala naman ng The Academy or Oscars ang namayapang aktres na si Miss Jacqueline Jose, kasama ang premyadong aktres sa kanilang in memoriam list. Pumanaw si Miss Jacqueline noong March 2024. Ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court ang mga kasong natitira laban sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda. Sa pahayag ng mga abogado ng aktres na ibinahagi ng asawa ni Neri na si Chito Miranda, sinabi nilang natanggap na nilang utos ng korte na nagbabasura sa kasong syndicated estafa dahil walang nakitang probable cause ang prosecutor.
Bigurin umano ang complainants na patunayang nagkaroon sila ng direktang transaksyon kay Miranda sa iwalay na utos ng Pasay RTC Branch 111. Ibinasura rin ang kaso kaugnay sa paglabag ng Securities Regulation Code. Sa isang post, nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Chito sa mga nagpaabot ng tulong sa kanilang pamilya. Ayon naman sa abogado ng mga complainant, kukonsultahin pa niya ang kanyang mga kliyente. Nag-tour sa COMELEC at pinaliwanagan ang contestant ng It's Showtime na aminadong kulang ang alam tungkol sa komisyon. Dahil posibleng maraming tulad niya, ayon po sa COMELEC, pwede siyang makatulong para maturuan din ang ibang kabataan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Kasunod ng tagpong yan sa isang segment ng It's Showtime, Na mental block lang din po kasi. inimbita mismo ng COMELEC ang contestant na si Heart Aquino. Hindi lang siya basta tinur, kundi pinaliwanagan ni mismong COMELEC chairman, George Erwin Garcia, sa kung ano ang trabaho ng komisyon. Mas naunawaan ko po yung meaning po din talaga ng COMELEC and kung ano pa po talaga yung ginagawa po nila. And dine-encourage ko po na mas alamin pa po din po talaga natin yung trabaho po ng COMELEC. Ang pang-eenganyong yan sa iba, approve sa COMELEC, lalo't posibleng tulad lang din aniya si Aquino ng maraming kabataan. Si Heart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth. Para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about COMELEC, we would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth. Sa datos pa naman na nakalap ng GMA Integrated News Research, lumalabas na mga millennial o Gen Z ang mga henerasyong may pinakamaraming pasok sa voting population. Nagsagawa rin ng COMELEC ng media orientation and consultation meeting kaugnay sa bagong polisiya nito tungkol sa pagsasapubliko ng political surveys. Nilahukan ito ng ilang opisyal ng GMA. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ibinasura ng First Division ng COMELEC ang disqualification petition laban sa mga tulfo na tumatakbo sa election 2025 dahil sa hindi inilakip na dokumento. Sa petisyon, hinihiling na i-disqualify dahil sa umano'y pagiging political dynasty sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Pero ayon sa COMELEC, insufficient in form o kulang anila ito dahil hindi inilakip sa reklamo ang kopya ng Certificate of Candidacies o OCC ng mga Tulfo na isa anilang basic requirement. Gayunpaman, maaari pa rin nilang maghain muli ng parehong reklamo. Ipinagpasalamat naman ni Congressman Erwin Tulfo ang hatol na ito ng komisyon. Sinusubukan pa po ng GMA Integrated News na kunin ng pahayag ang iba pang inireklamong Tulfo. Mga kapuso, kahit matinding init na ang nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng bansa, hindi pa po opisyal na nagsisimula ang dry season o yung tag-init. Isa kasi sa mga indikasyon ng opisyal na pagsisimula ng tag-init, ang tuluyang pagkawala ng epekto ng amihan. Posibleng bumalik pa ang ihip ng amihan sa mga susunod na araw, bagamat hindi na kasing lakas ng mga nakaraang linggo at maaring hanggang Northern Luzon na lamang. Sabi ng Pag-asa, sa unang bahagi ng Marso, karaniwang pumapasok ang tag-init, kaya ngayon ay nasa transition period na. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin. Ayon sa Pag-asa, pinakamainit bukas sa Pili, Camarines Sur, Legazpi, Albay at Virac, Catanduanes sa 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental, Mindoro, habang 41 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Metro Manila, posibleng pumalo sa 39 degrees Celsius ang heat index o damang init. Pero kahit mainit ang panahon, may mga pag-ulan pa rin sa ilang lugar base sa datos ng Metro Weather. Bandang tanghali at hapon nga bukas, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, pati sa ilang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May malalakas na ulan dahil sa thunderstorms kaya maging alerto pa rin
Samantalang baha o landslide sa Metro Manila. May chance rin ng ulan sa hapon o gabi. Ginisa sa Senado ang Bureau of Immigration dahil sa kulang pa ring report nito tungkol sa pagtakas ni Alice Guo nung nakaraang taon. Naungkat din sa pagdinig ang tila pabayang deportasyon sa ilang inarestong Chino sa bansa at hindi malinaw na kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kalahating taon na ang lumipas mula nang maaresto si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia, pero wala pa rin kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Kaya hindi na itago ni Senador Risa Hontiveros ang inis sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice kanina. Can you imagine the frustration na dapat by now nalalaman natin? Very regrettable po. We will submit compliance report to your office, Madam Chair, but I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Guo siblings. Paliwanag ng BI, sinulatan nila ang kanilang counterpart sa mga bansang napaulat na dinaanan ni Guo, pero impormal nilang sinabi na wala silang impormasyon tungkol doon. Ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, naimapa na ang posibleng ruta ni Guo paglabas ng Pilipinas. Una raw pumunta si Guo sa Kota Kinabalu, Malaysia. As to the question of how Alice Guo was able to leave the Philippines, ito po yung gaps na tinitingnan pa rin namin. Posible raw na ang exit point ni Guo ay sa southern backdoor, malapit sa Tawi-Tawi. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado na base sa inisyal na investigasyon, walang ebidensya na may tauhan ng BI na tumulong sa pagtakas ni Guo. Bagaman hindi sakop ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip, nababahala raw sila na naaabuso ang anyay porous borders ng bansa. Sinita rin ni Hontiveros ang ginagawang deportasyon ng BI sa mga Chinese national dahil hindi raw nakakarating sa China ang iba, kabilang ang 3 umanay pogo bosses na sina Liu Xun, Kong Xiangryu at Wang Xiangle. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga bosses sa kanilang transit destination. They never arrived in China. I'm making that off record. Sa pagkakatanda ng BI, may layover nga ang flight ng 3 sa Hong Kong. Tanong ni Hontiveros, bakit kasi nagbubuk ng flight na may layover at hindi idiretso pa uwi ng bansa nila ang mga dinedeport? There's a clamor to deport yung mga nauhuli the soonest at the fastest time. So ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase ng kanilang mga ticket. Yung mga PDLs pa ang tinanong kung pwedeng mag-shoulder ng tickets nila. Hindi ba dapat may pondo ang BI para sa deportation na inuutos ng BI? Madam Chair, sorry to say, wala po silang allocated funds. Dagdag ng BI, walang ipinaabot sa kanila ang Chinese Embassy na may kaso ang 3. Once they are declared fugitive, we make sure that they are either escorted or alam ng kanilang embassy yung prior knowledge ng embassy yung pag-deport sa kanila. Pag hindi sila declared as fugitive, our duty is to ensure that they are boarded to their country. Sinakay sila ng airline. Naungkat din ang tungkol sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyuhan ng arrest order ng House Quad Committee noong Setyembre. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US. Binigyan na ni Hontiveros ng ultimatum ang BI. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. A revamp beginning with the commissioner himself. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.